sobrang sobrang lakas din ng bounty ngayon eh. Pero tingnan natin kung ano yung marami pang pwedeng i-pick dito yung execration eh. Parang kulang sila sa magic damage dito eh. Magic. Yung Tuskar ba papasok sa tingin nyo? Pwede yung Tuskar. Ay, hindi. Tingin ko, hindi na sila kukuha ng task dito. Long range kaya yung last. Sobrang lakas din ng bounty ngayon. Ayan, Viper. So, Marami anong pang magiging pwedeng lane i-pick dito nila? yung execration eh. Tri-lane Viper dito. Parang Off lane. kulang Pwede sa damage safe dito lane eh. si Viper, pwede rin sa mid. Magic. Kasi yung ang Viper pwede na yung pang-counter sa ano eh. Ah, Queen of oo. Pain. Pwede yung So kung kung alam nilang Oo. mag-mid yung Queen of Pain, Tiny. pag dinapala ng Viper, parang Narinig ka nila. Kaya yung last. Narinig ka nila. Sabi mo, pwedeng pangontra sa Tiny yung Queen of Pain. Nag-pick na sila ng mid, Tsaka mid hero. parang soft counter din yung Viper sa Doom. Kasi syempre kung Doom ka, hindi mo naman i-doom yung Viper eh. Oo, tama ka Diba? doon. So, ito, last pick for execration. Mukhang magsisimula na tayo. Huling hirit para sa kanila sa tingin nyo sa buong series na to sa best of 5. Sa mismong game na to pala. Sino ang mananalo? Nakita na natin ang picks nila. Ikaw, execration, TNC. Magiging mahirap para sa execution. Pero kung magiging maayos yung execution nila, kaya nilang makaisa dito sa game 1. Okay, so ikaw, Nate. Sa popular draft nakuha talaga ng TNC eh. Pero kung alam nila yung idudum nila, yung tatalunan nila, feeling ko yung room for mistake nasa TNC din. ako, execution. Pag ginawa nila yung naisip ko yung Slardar Lich mid. Okay, so mukhang okay na tayo. Okay, we're passing you to our shoutcasters. Denki and Duno, take it away! Ayun o. Okay. So, eto na tayo mga kaibigan. This is now game number 1 of your Best of 5 series. This is TNC versus Execration. Pakilala mo ang mga gumagamit, paring Denki. Ayun o, dito sa Execration, si paring Kimo, Doom na nawala kaagad sa mapa. Primo would be playing Queen of Pain, si Fox naman dito ang Winter Wyvern. Nando would be playing the Slardog, and si Lich, hindi natin makita, ayun nasa may malayang kabiasnan. It would be Rara support as the Lich. Sa kabilang side naman, paring Duno. Para naman dito sa side ng TNC, Tihi playing your Tiny. It is actually a Legion Commander para dito kay Samich. Wisp will be played by Nico AU, the captain. Disruptor for X-Lucky and Viper being played by Raven. Ikaw, Denki, prediction mo. Sinong mananalo based on the draft? Kasi nakuha yung yung Tiny Bubbles eh. So nung nakita ko kaagad si Tiny Wisp, inisip ko na kaagad TNC na to. Pero syempre, di mo pwedeng i-count out yung Execration, di ba paring Duno? Oh, sabi nga ni Kimo, bago magsimula ang laban natin, ang mga or even itong step ladder natin, lahat ng laban 50-50. Oh. At kanina tinanong ko si Kimo, ano Kimo, kaya ba natin 'yan? Sabi ni Kimo, walang gatol-gatol. Idadamay ko pa ang Mineski. Naku po! Ganon ka-confident si Captain Charisma, pare. Iba talaga ang mga Ganon player. ka-confident si Captain Charisma. Doom si Kimo ngayon. Alam mo, nung unang panahon, alam ko di mo naabutan to. Si Kimo, ang tinatawag kong the ultimate Dota player. Bigyan mo lang ng wards yan left and right, ipapanalo ka niyan. Nung panahon usap pa ang buhat. Pero, alam mo, si Kimo, offlane siya dito eh. Sabi ko sa kanya, Kimo, baka naman di offlane yung role mo, baka naman offline yan. Delikado tayo dyan, Jer. Pero ano naman Doom naman yan And Doom, tama nga yung sinabi ng ating mga panelists, one of the most, tawag natin, underrated but still effective na offlane sa ngayon. Nung nakaraang meta, hindi siya napansin 6.84 but now at 6.85, medyo prevalent yung paggamit ng Doom, which turns to a more, parang, more passive in a sense kasi gustong-gusto ni Doom na kumain ng mga crepepas. Pero mama na yan, Primo dito nahuli ba? Oy, wala lang. Joke lang pala. Nang asar lang si Tihi at saka si Nico Eyo. Pero anyway, matchup is not the expected Queen of Pain versus Viper route na iniisip mo. Actually, yung first prediction naman will be Tiny up against the Queen of Pain and Wisp. Queen of Pain, sabi nga ng ating mga panelists, isa yan sa mga hero na medyo kayang pumalag dito sa dual mid lane combination ng Wisp and Tiny. Sa bagay, di niya kailangan ng isa pang support for him to be able to at least counteract or mitigate the aggression ng Tiny Bubbles combo. Pero tingnan natin sa may top, okay naman si Nando. Medyo Top lane matchup natin, it will be a 2v2. Slardar Wyvern up against a Viper and this Disruptor. I think I will give the upper hand dito sa side ng TNC since they have Viper on the lane. And any lane na mayroong Viper, I think, lamang yan. Since Viper is one of those hero na sa simula pa lang,
kayang-kaya namang haras, kayang-kaya nang magpahirap dito. And yun naman talaga ang role ng Viper. Hindi naman siya yung usual hero na mataas yung scale up pagdating sa item. Since single target lang siya, ang talagang pinaka-galaw ng Viper is pahirapan yung lane ng carry nyo. Kasi kayang-kaya niyang at least hindi man mapatay, mahirapan. Ito ang magiging susi tingin ko dito sa laban natin na to. Yung 1v1 matchup dito sa bottom lane. This is a solo Legion Commander and a solo Doombringer. Yung early rotation na manggagaling dito sa dalawang to, since sila yung dalawang unang makakakuha ng level, will be very crucial para sa pagkampanya ng team nila. Doom, of course, alam natin, kailangan makuha niya yung initial Doom niya dito. Yung makuha niya yung first kill niya. Kasi ano yan eh, kumbaga, dyan na magdidictate ng tempo ng laro natin. At tingnan mo nga ngayon, pagdating sa net worth, it is Doom who is leading pagdating sa may bottom lane. Legion Commander at the bottom 5 ng ating food chain. Ngayon umakita siya ng konti. Pero ito, they want to go for this Queen of Pain, but Queen of Pain will be able to blink out. Oo, nagtawag pa siya dito ng backup leech. Mga kaibigan, good rotation coming in from execration. Partida Rara has just entered the fray from execration, pero mukhang parang alam na alam niya yung galawan. Well, si Rara, pare, ano yan, player ng Exe din naman talaga. Even though siya yung captain ng Team B ng Exe, ano yan eh, kakampi na nila talaga yan. So, lagi naman nagsastand din sa kanila si Rara since nung say si Grand Finals, naglalaro na yun si Rara talaga for execration. The advantage for TNC is that itong Tiny Wisp nga nila, ang mahirap pigilan ng farm nito since hindi mo mahaharas ng ganun ka-effective yung Tiny dahil may Wisp niya. And of course, kung mga ganitong level, alam na TNC kung paano i-utilize na maayos yan. They can just use Wisp to stack up the camp para merong di ba? Pero maganda yung diskarte dito. Actually, mga kaibigan, hindi natin pwedeng sabihin usually lahat ng dapat nating sabihin. Tama. Since baka marinig tayo at makompromise yung game natin. So, technically, ito lang. Limited lang yung pwede nating sabihin dito sa patungkol dito sa game natin. So, dito na lang muna tayo tumingin. Focus tayo dito sa bottom matchup. I think Doom is currently winning itong laning phase natin dito. He is the leading hero in terms of CS with 21-3 up against a 12-3 na Legion Commander. Napakalungkot ng buhay dito ni LC. Samantala, si Doom parang field day ang nangyayari sa kanya dito. Of course, easy kills ng mga creeps salamat sa kanyang Devour. And LC forced to use yung kanyang overwhelming odds para lang makapag-farm. Pero ito, there's si Chase. Pabalik. We'll try to go for Slardar dito. Tignan natin kung kaabutan ng clip back. But I think the Pug, hindi nila may kakas yung glimpse di. Ay, hindi. Meron siya. Meron siyang glimpse pero hindi ata abot ng range. Di abot ng, hindi, I think wala siyang vision kasi gabi. Sa bagay. So limited vision mga kaibigan working in favor of execration and that aggressive play not paying off para sa TNC. Pero blink out coming in from Queen of Pain, popping it up the haste rune as well. And Queen of Pain will be able to escape once again dito sa ating mid lane gank attempt coming in from TNC. Going 5 minutes into the game, wala pa rin na-first blood dito. And maganda ang pinapakita so far ng execration. Sa ngayon, parang pareho silang nagpe-play safe in pero meron pa rin konting aggression dahil nagkakaalaman sila, nagkakatansyahan, trying to check kung saan ba magkakaroon ng butas yung parehong team. Goes to show na magkakailala na tong teams na to. And to be fair, lagi naman sila nagkakalaban-laban sa MPGL for the past few legs. Ako pare, alam mo, para sa akin, ang pinaglalaban ng execration dito is yung pride. At alam natin, marami na nagsasabi, sabi nga ng panelist natin, sige, ang execration, mga old man na yan, baka kahit panahon na para ibaba ang bandera. Pero, ang execration, tingin ko, knowing Kimo, knowing Fox, knowing Doa, tingin ko, pride ang nilalaban nito mga kaibigan natin na to. Pera-pera. Wala nang pera-pera dito, pre, na kumbaga, marami na kami narating in terms of championship. While, mga na tayo dyan, sanay na tayo magbilang ng trophy ng arep. Kaya, eto, kapanayan nila na, I think, na kaya pa nila maglaro at the top of their game dito. Yan ang pinaglalaban at yan ang hugot para dito sa execration. And sabi nga panelist, ang lamang ng exe dito is experience. Oo nga. Samantalang TNC naman, what's running for them is talent and the sheer unique strats na kanilang ine-employ. Ito nga Legion Commander at sa totoo lang ngayon ko lang ulit ito nakita sa MPGL and let's see kung paano ang performance dito ni paring Sam H. Pare, alam mo, yung ganitong klase ng tempo ng laro, yung ganitong phase ng laro, this is favoring execration.
If you are on a tiny wisp, usually 6 minutes into the game, makakakuha ka na ng kills, makakakuha kayo ng kahit pa paano, aggression or konting pero 6 minutes into the game, going 7 minutes mga kaibigan. Wala pang relocate. No kills registered dito sa game natin. And Execration, papabor sa kanila tong laban na to dahil, simple lang, yung mga heroes nila, kailangan ng level 6 to be very effective. And delay nila yung aggression, ibig sabihin, nakakakuha sila ng tamang timing sa mga levels nila. As you can see, Queen of Pain is now level 6. And here comes the Winter Wyvern. They will try to go, pero Winter Wyvern with the perfect counter. Queen of Pain with the wave, and this might be a dead twist. That is Primo Doa getting the kill. He wants more. He blinking. He wants the kill. That is a double kill going in favor of Execration, and Execration getting 2 kills. And that is a Queen of Pain wave. Sulit X 150 if you are a Queen of Pain. Ganyan ang gusto mong resulta sa unang usage mo ng iyong ultimate beautiful for Execration. Parang bayad na bayad eh. Perfect angle para bumagbitaw ng kanyang Sonic Wow, Wave and that hyper voice. Grabe. Engelbert, pre. Eh. At dahil dyan, ang mid lane mo, usually, supposedly, mananalo dapat yung mid lane mo sa matchupan dito. Pero eto na, Slardar, wala makakapigil. Nagdabog, Wisp, nag-teleport pa, delaying the inevitable. Slardar slow with HP, pero makakataka siya rito. Viper, oh no, they have now rotated for hero, pero Winter Wyvern kumagapang mga kaibigan. Tignan natin kung mapapatay. Tatamaan ba ng bola? Oy, golden embrace! Oh, bumubutas. Naku, yan kasi. Payakap-yakap pa sa pero that is just a 1-for-1 trade. Legion Commander is here. There's the duel, mga kaibigan. They get the secondary kill. There's a TP coming in. Doombringer, clip back, pabalik. Where are you going? Oh no, this could be very bad for Execration. Pero hindi, hahabol tayo dito. Queen of Pain blinking in. Pero Legion Commander, Wisp is there. Queen of Pain, no mana. And they will fend up yung blinkin dito ng Queen of Pain. Nag-stick Hindi, pero wala lang pala mga kaibigan. Medyo aggression denied para sa Execration. They tried their best, called up for some backup, pero ang problema, kapos mga kaibigan sa gasolina. And TNC was just too happy for that kind of engagement na si Pax nagpa-yellow pa, giving him that ample room para makalapit dito ang TNC for that at least 1-1 trade. They actually 2-1 trade. 2-1 trade pa, oo. The score is now 2-3, nga eh. So, ganun nga nangyari. Kimo trying to go for ATP there, but of course, hindi ka pwede mag-TP sa harap dito ng Disruptor. Dahil kumbaga sa biyahe mga kaibigan, hindi one-way trip yan. Papabalikin kita. May kasama pang deported ka. Wala kang visa. Huwag kang papasok dito. At iyak siya dun eh. Actually, ang hinihintay ko dun yung Doom eh. Isang magandang Doom lang. TNC would have a hard time actually contesting everything. Lalo pat paparating yung Queen of Pain. Pero since wala nga si Doom, what's the point of having a half-man na Queen of Pain in that engagement? Pero Viper now rotate. Nandito na siya sa bottom lane trying to counter the farm of Doombringer. Tignan natin dito. Tiny na huli. There's the wave. Oh no! Wisp going down first. Mayday mga kaibigan. Tiny being chased out. There's the toss. Tignan natin. Delay the inevitable. Queen of Pain is low in HP. There's the duel. Queen of Pain will go down. It will end up as a 1-for-1 trade. Viper is here as well. Doombringer is low in HP. There's the golden embrace. Oh no! Napakahusay. Beautiful. Pero tignan natin kung mapubuhay. Mamamatay and Execration. They will lose 4. TNC just losing 2. And Slardar ni Nando mga kaibigan. Walang pakialam. Wala akong paki sa nararamdaman nyo. Kailangan ko ng dagger. Anong mali doon, Kuya, di sa ginawa ng Execration? Masyado ba silang malalim sa pagpasok nila doon? Hindi lang malalim. Baon na baon mga kaibigan. Isipin mo, nag-engage sila sa pagitan ng Tier 1 na Tier 2. Napakadaming pagtitipian. At kung papasok ka dyan sa butas na yan, alam mo, almost wala nang ano yan. Walang lusot. Walang lusot sa ganyan. Para ka naglaro ng ano. Ano mo yun? Wala kang butas na papasukan. Basta yun na yun. Para ka nag-basketball. Kaya nga. And take note, wala pang relocate dito si Nico AU. So we would be waiting for I think 12 minutes bago magkaroon ng global gank dito ang TNC. Silipin natin ang ating net graph. 10 minutes into the game. It is TNC with just a slight gold lead over Execration. They are currently leading 750 gold. Experience is just in the equilibrium. So okay lang yan. Di pa tayo nakakakita ng Doom Panis na medyo matatag dito. Yung Doom ni Kimo. He is 0, 1, and 2. Maganda naman yung pinapakita niyang
I mean, yung kanyang activity. Pero Kaso di pa siya nakakakuha ng kill niya rito. Kimo opting out for a face boots dito. Uy. ano yung recipe kanya ni Kimo? Ano yan? Ano yung hawak niya dito? Oh no, Mamaya na, tinapos opo! there's the blinking. Chain Frost! Bad delicious. Oy, sinalo pa rin tayo. Hindi, sige, saluhin mo yan. Naku po, naghiwalay na sila, pero Isipin mo magbabalik na na paghiwalay. Naku, saan Oh, no, mapupunta, the sir? time going Titipian. down. At ang Wiz tumakas mag-isa mga kaibigan, iniwan ng kanyang katandem. Walang pakialam sa puso ng iba. Walang pakialam ang riding in tandem na iwan ng isa. Pero ito maganda rito. Execration is just creating enough space for Nando to farm freely dito sa top lane. Try to secure that dagger. And once Nando, makuha niya yung dagger na yan, pwedeng sila na yung magsimula ng initiation dito. Here comes Stardar. Oh no. Beast, nag-give up lang siya. And Nando will just use the sprint para makawala dito. Pero tingnan mo, magkakaabangan natin dito. Here comes... Oh, hindi, wala pa. Pabalik. Oh no, hinahabol siya rito mga kaibigan. Tingnan natin kung papabalikin siya. Says, will be popped by Slardar and that will be a disengage. Pero Doombringer now up with an Orb of Venom. He is currently number 4 in terms of natin dito. And Kimo, going for a hand of Midas and alam mo na kung saan ang lakad natin dito. So, yun, late game yan, alam mo yan. Kasi hindi ka magmamidas ng early. Pero ito, huli ba? Hindi pa. Hindi. May wisp yan. Kaya nga. So, laging expected yan. Kumaga, parang sasabihin ko nga dito, paring Duno. Oh! Napansin niyo ba yun? Oh, nakita ba? Hindi, pinabalik ka naman po. Diyan ka lang napakamalas muna. mo ng mga tropa. Oo. Hindi kasi nakita natin kanina yung gold graph. Almost 750 lang, di ba? So, that's given na yun na merong Doom. Yung execration. Naku po, Legion Commander mga kaibigan. There's the Golden Brace, Legion Commander. Wala siyang tropa dito. Tumatakbo siya. Gusto niya tumakas. Dito pero ini-creep block mga kaibigan. Hinaharangan. Saka pupunta. Walang TP. Oy, mag-isa lang. Nag-relocate. Mag-isa lang. Solo mga kaibigan. Solo siya. Oh no. This wisp mga kaibigan. Pinanindigan niya na lang. Para may swag. Kasi pag tumakbo siya malalaman eh. Pero eto. Oh no, si Viper lumilipad-lipad. Tsaga-tsaga chuchu. Chain Force, the perfect count. Tiny. Okay, walang... Tatlo patay. Apat. Gusto umabat. Hoy, bolang kristal. Saan ka pupunta? Wala ka. Stomp the yard. Boom! And Captain Charisma, Kimo, getting a kill. That is the first kill of Kimo and he is now level 10 going level 11 and supposedly TNC with the Ayo Tiny Drop, probably one of the most effective tandem sa lahat, hindi lang sa MPGL kundi sa lahat. Dapat ang Tiny Wisp nananalo yan, nananalo sa lane, nagdo-dominate, nagsusnowball, pero wala, execration pare. Yan ang hindi mo mababayaran. Ang tinatawag nating experience. Alam na nila yan. Tiny Wisp men, lumabas na sa kung saan lupalop yan. Mamang nasa libro ng execration. Nakita na namin yan. Alam naming malakas yan, pero syempre, alam naman natin na maraming adjustment na pwedeng gawin. Tingnan na natin kung yun ang mangyayari. Pero ang wait napansin lang, ayusin lang kaming in-game sounds. Napansin ng habang ganyan, napansin ng execration kaina, nung umpisa pa lang, sabihin ko sana na nakita na kaagad ng exec na merong stacks na ginagawa dito yung dalawang supports. So yun pa lang, dead giveaway na dapat for TNC to not actually fight and actually go for the for the no retaliation policy. Kumbaga farm lang muna, hindi pa kaya. Hindi pa naman kaya, hindi pa ganun ka pulido. Pare, ang lineup kasi ng TNC, hindi sila built to farm kasi may duel naman so hindi sila built to farm yung Tiny Wisp, hindi yan pinili para mag-farm, pinili yan para pumaslang, pumatay. Hindi nga nila yan kaya. Hindi nila magawa since maganda yung reaction dito ng and naunahan sila. Isipin mo, napakalaking bagay. Nagsimula yan sa first blood double kill ng Queen of Pain sa mid lane. And now, Dowa, ito yung mga kilala kong player nung unang panahon. Ganitong mga laruan, Dowa Kimo, just dominating the games, mga kaibigan dito. And take note, this is a Queen of Pain going in for a BKB first item. BKB first item can easily get rid of that burst na manggagaling sa avalanche toss ng Tiny, negating that. And what to do? How to counter a blinking hero kung may BKB siya? Nakakuha na ba ng magandang, nagkaroon na ba ng dual win si LC? Parang wala pa nakakuha na yata siya ng dual win. Kahit isa lang. Nakakuha na ng isa. Congratulations. Congratulations. Meron na siyang isang panalo sa kanyang record. Pero si Dove. Nakita. Pero Naku po, pero Nando is here. Naku po, pero namatay ng Wisp. Wala ka ng tropa.
Duel has been popped. Tignan natin, mananalo siya sa duelo mga kaibigan, pero Tiny is low on HP. Viper popping that mechanism. Chain cross, bouncing, Diyan ka muna bouncing and bouncing. Standard, tumalo na si Nando. Ako Napakaganda na ang talaga pita ng rito. Dagger. Nandong putik mga kaibigan. Huli ba si Ako Reven si dito? Nando. Dalawa. Nandong putik, pinali po si Nando. Inaabot si Piper. Oh! Oh no, 3-4-3 trade. Evenly. Mga kaibigan, Tiny. Susubukan niya pa maghanap dito. Oh, Habol pa, landian pero portion lang. Tatakbo lang yan. Tatakbo. 3-4-3. Maganda. Actually, pwede pa mag-go dito eh. Op! Oh, It's the Tiny Whis. pinabalik. Toss! Avalanche and he is dead. Triple kill para kay Tihi. Pwede pang mag-go yan. And TNC gaining is light edge dito and they can go for more. Pwede niyang ibato yung bola niya mga kaibigan kaso masyadong malayo dito. Napakalaking bagay talaga, Kuya Duno ng glimpse back eh, no? Nakakasira Oo, talaga diba? ng momentum. Naman. At saka, hindi natin nakita ang Winter Curse na dun sa, sa digma na yun. Parang ginamit ka agad para sa, para sa Wiz. Para sa hold. Mali. Nasa mali yun. Dapat may katabi. Pero ngayon, Tiny now up with an Yun na. Aghanim Scepter. Agamulak na. So, Pero doon pa rin ni Kimo ang leading in terms of network dito sa laro natin. Dagger is up on Kimo, so meron silang blink initiate dito. Ang problema ko kay Kimo rito, may mech carrier na ba sila? Parang... Wala pa silang mech carrier. Akala ko nga kanina magme-mech si Doom sa Yun totoo nga, lang. ang naging malaking bagay doon, kung hindi nyo napansin mga Bart, nung nag-engagement na yun, mamamatay na talaga yung Tiny doon. Siguro sumalo ka ng wave, pero nagkataon na nandito dumating si Viper, may mechanism siya, giving them the boost ng health. So, I think yun yung edge nung last engagement, the mecha on that Viper. And yes, execution, they have the burst, yung kailangan to take down, pero wala sila ng additional sustain sa lane or sa engagement, which is yung mecha nga, is yung pinaka-basic. Na sustainability item. Ito naman, execution, just pressing that tier 1 tower in the bottom lane, and I think TNC will be happy to go for a trade dito. Viper getting a tier 1 tower in the mid lane as well, and that is just an even trade for both teams dito sa laban natin. Sa laro kasi ng ngayon ng TNC, ang gusto nila dito magkaroon ng fast lane na pwede nilang puntahan maya-maya. So I can see the sense kung bakit mid ang kanilang pinuntahan dito. Samantalang Execration would want to go for it in the long run, so they want to conquer yung jungle ng TNC. Ayan na nga. Bringers ayan talaga sa mga hero na magandang pang-clear out ng mga since malaki yung benefit ng nakukuha niya, wag kang kukuha siya ng utes. Of course, that armor and regen na nanggagaling dito. Ay, yung regen ng Scorched Earth, masyadong malaking bagay. Nando opting out for a Vanguard dito for additional HP in order for him to survive yung mga engagement na yun. I think this will transition later on into a Crimson Guard, pero hindi ako fan ng Crimson Guard since Tiny. Yung binablock ng Crimson Guard, masyadong maliit na portion ng damage ni Tiny. Pero there's a duel mga kaibigan. Pero pinalamig pa. Sinawang yelo. Hindi ka mananalo sa duelo nyo. There's the BKB pop by Queen of Fate. Tignan natin kung makaka-bleak out siya. Doombringer, War Stomp mga kaibigan. Pero sige mo, pinabalik para makaligtas. Napakahusay mo. Nico Eyo, isa kang tunay na bayani para kay Kimo. At sige mo, tumatak mo rito. Sipin mo, blink in by, blink back by, ay ex-lucky pala yun, ex-lucky nag-lead back. Kaso yun nga, may mech na lang lagi, so just mitigating the damage being dealt by Execration. Samantala, ito naman Execration, well, binitawan nila lahat ng kanilang skill, pero wala masyadong combo property yung nangyari. Kasi parang, bato-bato lang sa langit, at tuwang-tuwa dito yung TNC kasi simpleng click lang ng mechanism at lahat kanilang pwedeng ibato, parang nawawalan ng silbi. Okay, so balik tayo dito. Nais lang namin yung sounds. Yan, meron na. Okay, Saima. Ganun talaga ang buhay. Talaga ang buhay. So again, you are watching Mineski Pro Gaming League Semifinals Class S Division Execration versus TNC. Again, my name is Duno and I'm from Mineski TV. Magkasama ko mga kaibigan, si Kuya Denki. Denki Badudel. Oo, siyempre galing din ng Mineski TV. At mamaya-maya, kung sino man po magwawagi sa best of 5 na to ay makakalaban ang defending champions. Bibigyan farewell party ng mananalo dito ang Mineski. I-run for their money bago. Alam natin Mineski, papunta sila sa Singapore sa Monday para sa Nanyang Championship. Pero pwede silang parusahan. Sabi nga ni Kimo, idadamay niya dito. Bubugbugin niya Mineski para may may batak sila. Yun yung baon nila pagdating sa pabaon, pinabaunan ng bugbog.
lungkot at saka pighati. Para ano sila? Para masaya step up, buhay, di ba? step up. And LC now up with the dagger, pero wala Kulang siyang pa yan. additional tanky item. No, pinasok ka na sa pinasok ko dagger sa starter, ka, ha? mga kaibigan. In-amplify. Wala lang. In-amplify, ano Pinasok lang, lang. tinakot lang nila. Warning shot mula sa Shots fired, execution. shots fired. Oo. Pero nakita mo yung balls ng ng execution. Nando going in. Alam mo pare, si Nando, hindi mo mababayaran ng laro ng batang yan. Si Nando, pwede natin sabihin isa siya sa mga veterano, pero literal na bata yan. Oo nga. Kasi nung naging veterano yan, bata pa Bata siya. pa. Kaya ngayon, bata pa rin siya. Tumanda na yung mga kampi niya, bata pa rin siya. Ayun si Nando. Pero tingnan nyo wala pa rin nangyayaring relocate reaction na Tiny Wisp combination. Hindi pa natin so far. nakikita yon kasi naiwan nga si Tiny. Kumbaga, baka LQ sila. Oo. Ngayon naisip ko kaya di na maiwan. Pero ito, oh no, here comes the Pumasok blinking. na. There's the duel. There's the stop. Bakit mo Oh! hindi mo na nga dapat ginawa? Bakit mo ginawa? The Ito ang winner is Queen you. Naku po, ang Dumating bolang na. kristal. Makapatay isa. Lumpo mga kaibigan. 2 for 1 trade. Tiny na gabon. Wala si Wisp. Iniwan mga kaibigan sa Hindi, Dito lang siya. Oh, Chill. chill. Dito lang siya. Oy, nandito siya. Alam na namin yan. Ito na kami, nakita na kita. Naku, Oh, Primo, isang walang kapunta, mana. nag-TV mga kaibigan. Nag-TV. Nopi. Boom, panis. Easy cut ka para sa execution. Tuwang-tuwa pa siya nakakita dito ng ball ng kristal. At least, execution, they find ways to even yung trade. So, it will be a 2 for 2. Pero, they will lose a tier 1 tower here in the top lane. So, 22 minutes into the game. Pero kita mo Execution having a slight edge in terms of network. And a slight edge in terms of experience pa din dito. Kaya nga, tsaka yun nga sabi mo kanina Kuya Diaz, strat denied para sa TNC. Hindi nila magawa yung Tiny Wisp combination, yung supposed Pero na gagawin. alam mo, maganda naman sa Tiny Wisp combo na yan. Pwede kang pumalya sa simula. Pero isa lang ang patutunguhan yan. Oo nga. Lalakas si Tiny. Wawa sa akin ni Tiny ang mga base nyo, ang mga Raxes nyo, Oo. mga towers nyo. Bibilis at bibilis yan eh. Kasi Kaya nga. di pwedeng mabaog si Tiny. There's no other way but up, There's no other way but up. It might be later, pero pataas pa din. So tingnan natin makakapag-ipon ba siya dito ng kanyang Ang assault tiras. ano ngayon ng execution dito is to build up items if ever this game goes late in order to counter yung Tiny Wisp na yun. Sabi nga ng ating mga panelists, may Winter Wyvern sila dito. And once Winter Wyvern, makakakuha yan ng dagger. Magandang curse, Magandang curse on top of 3 or ano yan. Malaking problema para dito. Since pag si Tiny, na Winter Curse yung kampi niya, especially Wisp, magtatraduran yan. Oo. Papalu-paluin ni Tiny yung ulo niyan. Tapos may chain force pa. Yung Easy pa, may Bugatti. chain force pa. Easy Bugatti, easy chain force Pero yan. habang pumapatay ng Ancients dito ang TNC, merong masamang binabalak yung kabilang side ng mapa. Pero ganun lang talaga siguro ang buhay mga kaibigan. And that's what TNC needs Oh to have right no, now. and this is Assault now a Kiras. completed Assault Kiras for your Tiny. So that is bonus armor. Naku, yun Pero mga kaibigan, TNC, here comes Lardar mga kaibigan. Oh, Nagmamadali pa rito. Naghahanap ng mabibiktima, wala siyang makita. Lumulusot siya sa puno, dumaan sa eskinita, sinilaban ng ulo. Pero wala. Ano nangyari? At least, lang. win-win situation pa rin for Execration. They get the Aegis, so they will have a slight advantage if ever magkaroon ng engagement sooner. And Execration, I think they will be looking to push this tier 1 tower in the mid lane again. The initiation for TNC again will be coming in from Sam H, which is yung kanilang Legion Commander. Legion Commander. Pero naka-counter din ng Golden Breeze kasi yung Oo. Legion Commander. Napakasimple lang. Oh, Eto galing na. sa mga members, Dinom laban na. na. Sige, pumasok Pamati si na mga Tiny Wisp. kaibigan. Tiny Wisp combo sa likod. Oh my God, patay ang Legion Commander. Star down with the perfect counter, taking down the Grabe. Wisp. They might lose 3. There's the Winter's Curse. Here comes the Disruptor with the ultimate. Tiny na Doom. Hindi sila makalaban dito. Naku, Queen of huli Flame pa. clicking in. There's the chase. Doom. Naku po. Pero ang kunat ng Viper, ang Tiny, mabubuhay. And that Pero is... nandun, di pa Oh nagkalaban, no! Doom. Hindi pa tapos ang gera. Hindi pa tapos ang gera. Oh no, Avalanche. Oh, binalibag, binalibol. Si Nando will lose the Aegis, pero Raven, nanganganib siya rito. Queen of Pain, may blinking siya. Here comes the blinking. Here comes the normal. Stardust going in. Oh no! You can never mess with the Nando mga tropa And peeps. Execration taking down 4, just losing the Aegis, and they are about to take a tier 1 tower in the mid lane. Perfect execution coming in from Nando. Palakpakan naman tayo for Execration. Kasi ang ginagawa lang ng execution dito, si Nando naka-abanger system eh. Pag nakita niyo yung bilog-bilog ni Wisp, ayan Oo, kasi alam na ni Nando yan kung saan tatalon. Oo. And once na mag-blink instant si Nando doon, yung chain
Frost pagpasok, punit. Oo. Punit ang brief ng Wisp. Eh, parang nagkape nga lang yung dalawa. Oo. Timings, nagtitigan lang sila doon. Hindi man Kumbaga, di man lang sila nakagawa ng yan nga sinasabi natin. Siguro naman sa sinasabi natin sa drafting phase, binigay natin ng edge in experience sa execration. Oo. Sa sobrang experience ng execration, hindi naman natin pwedeng sabihin na na-outpick sila kasi Oo. binigay nila yung Wisp and Tiny. Siguro may plano talaga sila and Kaya they nga. know the counter, which is nagtatranslate naman talaga dito sa game natin. Napili na TNC ang pinaka-effective na hero. Saka patch na ito, sa mga previous patch pa, ang Tiny Wisp. Pero, May still, sagot, execration. Sila ang ano rito. Ang nagwawagi. At etong Tiny Wisp, nakaka-item pero kinulang. Ito na naman. Naku, Tuwalo yun na naman si naman, Starter talaga. Millionaire, mga kaibigan. There's Doombringer, There's the Doom. dooming the Tiny Wisp. Mabubuhay pa. Oh no! Curse ka agad. Winter's Curse, traitor ka! Ako po, eto na! Oh no, Nature Commander! wait. Oh, Pero, the perfect counter! The counters are real! And Counter they will yellow. take down 3 with a pain! Changing nakita for ng isa form! pa. Oh, Isang binuwasta pa kapag sarili! Mahusay ka, Oh. pero mamamatay ka! And that is again execration, taking down 4 heroes. And that is consecutive team engagement para sa execration. Almost double na ng score ng execration yung TNC dito. Kaya Oo. alam mo na kagad kung sinong Alam mo na, pati sa ginto, now look at this. You are now looking at more than 7,500 in terms of gold and experience also. 7,500, padagdag pa yan dahil they will be able to take down a tier 2 tower in the mid lane. And they are now breaking high ground. They now force the fortification out of TNC. TNC, magbabuyback sila pero I don't think so. Wala pa silang buyback dito. Pero dako, delikado to. This Full tower HP. Ang, is taking too much damage. Mm-mm. And execration, chill. Mm-mm. Sayang kasi hindi na-utilize ng TNC dito yung Legion Alam mo Commander. tawag at sa saka yung galaw nila Timings. dyan, pare. MacArthur moves. O, ganyan Biyabalikan nila yan. I shall return sila dyan. Walang buhay so mamaya Oh, I shall return. babalikan nila. Walang buhay, walang fortification. Yan ang ano dyan. Yan ang pinakamalungkot na bagay. Oo. At nako, nakaaga ng Nakagaling scepter sa to si Captain Charisma. Captain Kimo. Oo. At ngayon, Alam mo, ano mo sabi ni, tingin ko sa isip ni Kimo. Alam mo, ba? Bianca, yaw, hindi ko alam kung ano yung mga pinagsasabi mo kanina, pero napakalakas ko. Napakalakas Tiwala ko. lang. Tiwala lang sa offlane ko. Ako talaga, hindi ko alam nag-offlane si Kimo. Ngayon ko lang na ano yan, napagtanto. Nung pagkasabi na sasama sa kanila si RR, nalabuhan ako agad. Anong role? Anong gagawin nila? Pero yun Okay, nga. sinabi naman nila na, yun nga, na offlane pala. na si Oo. Captain Lord Kimo nga Si- tawag ko dito nung Si unang panahon. Idol Sir. At Pero yan. ito yung execration na kilala ko. Parang sumakay sila sa time machine, bumalik sila sa mga old self nila rito. And they are just dominating TNC in this game number 1. As you can see, Dowa leading, mga kaibigan, this game in terms of network. And maganda kay Dowa dito, Dowa going for purely defensive item. First item BKB, followed up by a Lincoln Spear. Walang agad. How to kill Dowa. Alam mo, Walang mga Dowa, yan, oh. parang maganda rito. Ganyan ba't ganyan ang build ni Dowa? Kasi yan ang mag-aalaw sa kanya to blink in, to go aggressive, mga pero kaibigan. mamaya daw. Realizing na they have enough damage on their side. Kita mo naman, Asa ka. diving a tier 2 tower, napaka-easy panisi, mga kaibigan. Walang At katakot-takot ang Tiny, ito na yung last resort nila. Oo, yan lang. Ano lang. Kumbaga parang pugak-pugak system. We need to go for rat. Samantalang itong execution, walang takot pumasok. Nasa kanila natin, Lincoln, BKB. Sa kanila na yan. Kumbaga, Oo. paano mo ako pipigilan? Paano mo ako pipigilan? May Lincoln ako, may BKB ako, mayroon ako Slardar, mayroon akong Frost Armor. Oh, sige, pilit nyo. Kulang na lang niya, Pero Lotus Orb, maganda pero rito, Tiny Wiz. I think, dito sa pagkakataon na to, dito talo Yan, ang execution. Sa split push na tinatawag natin. Oh, malaking factor yan. Nakakatakot para sa execution na Oh, mag-all in. tignan natin dito kung anong gagawin, kung anong plano, mga kaibigan. nako, triple There's a TP TP, coming. mga kaibigan, coming in with niluluto na ang relocate. Wow! At iaalay niya na lang ang buhay niya rito. Naku po, syempre, Iaalay papaligiran niya na lang. Oh, sumuko ka na daw. Napapaligiran ka na. Ito na. Napapaligiran ka na namin. Sumuko ka na, Wiz. Sumuko ka na. Patay na, mga kaibigan, yung dalawa nilang kampi. Samantala Dadamay ito, pa si mga Wiz kaibigan, dito. patay din ata si Tiny. susubukan niya. Patay Tira to si ng Tiny. Chainboss. Patay Patay pa din si si Tiny. Wiz. Oh my God, this is a total disaster for Team TNC. At ito ang Naku, sinasabi ko. Tingnan mo, hindi nga makapili ng execution kung ano yung pupush nila. Sa sobrang Mix dami na lang nilang daw. option, Oo. hindi na nila alam kung ano unahin nila. Ito na lang, pre. Ito na lang, trabahuin na natin to. Walang buhay. Wala buhay. Op! Ops. Oo. Dus pa. Angas. Wow. O sige. Op! Oy! Siyempre, Tipi sa tipi mukha! sa mukha. Beautiful. And Nando, TP, BKB is up on Nando.
3,300 gold under his belt. Ano ang magiging next item mo? If Either you are AC o ano yan, or Heart of Tarask na. Ako, tingin ko, Nando should go for Armlet of Mordica. Pwede, For that micro purpose. cheap source ng damage, tapos ganun din naman yung parang bigay niya, HP, tapos sustainability. So, maganda nga natin Armlet. Pare. Naku po, Buhay ng AC horse. yata. Di, AC yata. Kaya nga. Hyperstrong yung binili. Hyperstrong. Hyperstone. Hyperstrong. Baka Mjolnir, di ba? Baka Malator. Hindi. Pauso gaming. Naku, Deso by Queen of Pain. Naku, itong Queen. Iba! Ibang trip. Alam mo, hindi ito trip, pare. Yan yung traditional build sa Queen of Pain. Back in the 48B version ng Dota 1. Deso, Queen of Pain, and Dowa. Sabi nila hindi na daw hindi na daw effective itong mga build natin na to, mga pre. Patunayan nga natin. Balik tayo sa throwback. I-throwback natin sila. Throwback, ano bang maganda pag, di ba, throwback Thursday? Flashback Friday. Ano ang Sabado? Setback Saturday. Ito. Pumipitas dito. Tiny Wish mga kaibigan. Hanggang dyan na lang sila. Pumipitas na lang sila ng Torre kasi yan ang talagang nila. At least, apply pressure on the other lane to bigyan natin ng something to think about itong execution. Pero execution, sige. You can get my towers. You can do whatever you want, my friend. Pero, actually, feeling ko nga dito, TNC literally running out of options. Kung baga, wala silang space para mag-farm. Ito na. Si Perning, mga kaibigan, si Nando Mendoza. Grabe ang pangalan ni Nando. No? Isipin mo pangalan mo, Fernando Mendoza. Para kang leading man ng ng mga tawag doon sa mga soap opera, mga ganun ba? Mga soap opera ng mga Spain, mga ganun. Malalito, mga lapit Mexico, pala mga yung Marimar, mga ganyan. Nando. Mga dati Ito na mga kaibigan, si Fernando Jose. Wala pa. Tignan natin. Execration. They are looking to breach the high ground. Take the first set of racks dito. Tignan natin kung TNC can they defend etong base nila. Queen of Pain chipping down. Si Nando shots fired. Blinking in aggressively. He will be mauulti siya ng Viper pero chill. Ang galing ginagawa na execution, baiting the ults from TNC and just checking the waters kung kaya ba nila makipagsabayan ng walang ulti yung TNC. Pero feeling ko... Hindi, alam mo, ang tawag sa ginagawa ng Exe, pare, engagement in our own terms. Kumbaga, hindi kami mapipilitang mag-engage pag kayo nag-initiate. Gusto namin ganito. Kami mag-engage. Labanan nyo kami. Tignan natin. Okay. Oh no, but the Disruptor ulti. Tignan natin. Tiny, can he go for this Doombringer? Avalanche toss. Mamamatay si Captain Kimo rito. Si Nando, tignan natin. Pag-iiganti niya ba? Hindi niya nabato yung Doom niya ron. Pre, yan ang problema dito. Pero they will get that. BKB coming in from Tiny. Chain Frost bouncing in. Mahabol pa rin ang laki niya. Umabol si Tiny. Pero alam mo, kinight lang to and this is Tiny. A very, very dead Tiny. Stardar going for that basketball. Patay ang bola, mga kaibigan. Si Tiny, ang bato mukhang and this could be GG. This could be game easily for Execration. And I think Execration, they will take this game number 1. Hindi ko kinakount out ang TNC pero ganun talaga by the looks of things, mga pag pinapasok ka na ng ganyan, binabastos ka na ni Nando, pwede ka lang tumawag ng dalawang letrang paborito nating sabihin. And again, Sam H, no factor in this. Ni normal. Sige, wala. Chill. Nood, mga kaibigan, Facebook ka muna. Portion at 4 na naman ang patay, isa ang tinira. 4 patay, isa sugatan dito sa side ng TNC. At si Kimo, medyo malabo rin yung galaw ni Kimo doon, malabnaw, kumbaga. Binay-press-strike ang nakalingkid. Glimmer Cape pa. Grabe naman ang defensive dito. Alam mo, Duno, parang sweet sacrifice yung ginawa ni Kimo. Pumasok lang siya, paliguan niya ko na lahat ng skill para wala kang gasolina. No. Even the Blinka are so clutch. Hindi makahuli ang TNC dito. Nakakatuwa, na yan lang ang item ng Queen of Pain, pero napakalaking factor niya sa laro. Deso, BKB, and Lincoln Spear. Wala yung Aganims, walang Orchid, lalo nang walang Hex. Yan nga ang tinatawag na Queen of Pain ng 48B. Setback Saturday. Mga Bard, kung di kayo nyo naabutan ng Dota 1, ang Queen of Pain ay isa siyang fighting hero. Kulang na nga. Hindi nag-Aganims ang Queen of Pain dati. Mahina. May dati, diba? Parang may Vanguard pa nga ata dati. Hindi naman. Ganyan lang. Mga deso lang. Deso Chrysalis lang. Lahat na nasa kanya. Tingnan mo, ano magiging next item ni Dowa rito? Kung nakikinig ka sa akin, Dowa, pagbigyan mo na mga fans, for the fans, MKB, Demon Edge. Ay! Naku po! Sabi niya, ano daw siya hype, gusto niyang magsutukan sa Tiny, makipagpabilisan.
Kaya nga, gusto niya ng candy. Pwede natin kung meron bang sagot ng TNC. Dahil gusto lang nila talaga pumugak na yun eh. Anyway, bakante po yung top lane ng execution. So this might be the hole in the wall para sa nananalo Hindi, ngayon. actually, kahit ako, wala na silang pakialam. pumasok Ayun, ko naman si katulad Slatar. yan, Oh, Legion Commander. Oy, di Oh, normal. ano? Ang bilis mo Sige. matakin, Oh, oh. sige na. Ano? Sige na, Ano? labanan mo na ako. Labanan mo na ako, please. Lumayan Oh, si Tiny, inabalag pero yung nag-start nakabigay siya din. sa wala. Napakahusay. Napakahusay. Traitor score, Pinatay traitor ni na. Tiny. Mga ng traitor. traitor. And that is the perfect engagement for Team Execration. Para And napag-usapan nila. another 4-man wipe. The lone survivor again is the Legion Commander. Wala siyang ginawa kundi mabuhay. GG being called. Execration taking game number 1. At kahit sinasabi ng maraming tao na underdog dito ang Execration dahil sa performance ng TNC for the past few months, hindi pala ganun. Mahusay. At ako, balik natin sa mga panelists natin Oo para nga eh. makita Sabi natin nyo. kung anong mga masasabi nila Tama doon sa sila mga laban nila dyan. So, mahusay. Ano? Easy, beautiful. Beautiful. Ayun, grabe ang pinakita sa atin ng both teams. Grabe yung batuhan ng skills, no? Pero nakakatuwang ginawa dito ng Execration. Yung pagiging consistent nila from the beginning hanggang pagtapos, yung consistent, epitome of consistency sila, no? Mula early hanggang late game, pinakita nila na yung lamang factor nila talagang nadala nila hanggang pagtapos ng game. So, ano pa masasabi nyo doon sa game na nangyari kanina, Hyde? Masaya lang ako kasi nakita kong na-punish yung IO Tiny. Kasi kadalasan daming pipik ng ano, tas hindi nila matalo eh. Hindi nila matibag. So, walang halong bias pero okay yung execution ng ginawa ng Execration ngayon. Maganda yung mga pasukan ng Slardar. At tsaka labang sila eh. Kasi yung, kung titignan mo yung lineup ng TNC, wala silang burst damage eh. All physical lang sila. Tapos, lahat ng kailangan ng Execration, kung meron sila. At na-pull out nila ng maayos lahat yun. Sobrang dali lang kasi lahat ng kailangan nila, lahat ng tools na kailangan nila, meron sila. Meron silang Winter's Curse, meron silang Cold Embrace, meron silang Chain Frost para sa IO. Sa tingin ko, bago pa lang mag-start yung game, pinag-aralan talaga nila maigi yung yung hindi naman magbibigay ng IO Tiny yung team kung wala silang plano, di ba? So, binigay nila IO Tiny tapos parang naubos yung lahat ng hero na pwedeng i-blend dun sa IO Tiny kaya napa-Viper yung TNC kasi yung Viper siya parang kasama siya sa mga hero na tinatawag natin snowball hero. So kailangan yung lane ng Viper talaga maalagaan mo tapos kailangan tuloy-tuloy siya na makakapag-dominate ng lane ng game. Parang ang nangyari sa game na yan, yung Viper naging support naging taga-mecha na lang. Dahil nilagay nila sa off lane. Tapos sa sobrang dami ng pang-counter ng Execration sa IO Tiny, ayun, actually mali pa nga yung ginagawa ni Kimo kasi, di ba Doom siya? Nagpupush sila ng lane, pumapalo pa siya ng tower. Dapat talaga nasa likod lang siya, pero... Dapat ano bang ginagawa doon? Kumbaga dapat sila yung mauna sa kumbaga okay din yung ginawa nila na nag-bait sila, tapos yung Winter Wyvern nasa likod lang. So parang naka-counter na nila yung kasi marami ding moments na namamatay agad si Kimo na hindi niya nababato yung Doom. Nauunahan siya ng LC di ba? pumalo. Ilang clash kasi din yun. kitang-kita siya eh. Oo. Nasa harap siya. Ayun. Para sa akin, naging overzealous yung TNC sa counter picking. Parang pagkapili agad ng Slardar, umisip agad sila ng hard counter dun sa Amplify na yung gano'n. Tapos, alam nila yung Viper mag-counter sa kanila, pinili din nila. Tapos, nawala yung composition ng ng lineup. Naging puro physical damage. Doon nag-overcome yung lineup ng Execration na puro magical damage sa early. Kaya pagbanggaan, kahit apat sila nabigyan talaga si Nando ng space ng sobrang konti kung napansin nyo. Nagka-dagger agad siya kasi kadalasan yung Slardar talagang kayod yun pag nagpa-farm Sobrang nag-stand out din talaga yung Slardar. Galing pumasok yun. In and out niya, sobrang galing. Oo, ang galing nga niya. Yun nga yung nangyari. Tsaka makikita natin dito na talagang iba talaga pag LAN Pagka live talaga, nakita mo yung galawan ng Execration, sobrang pulido Yung TNC, okay din sila pero parang medyo kulang sila medyo kinukulang sila So,
ewan natin, tingnan natin itong game 2 kung Oo, kaya nila. alam naman natin ang execration, laban sa kanyang mga intro boys, kumbaga. Magagaling sa mga unang game, pero nagiging, tawag doon? Kumpiyansa sa sarili pag dumatagal na yung mga games nila. So, eto makikita natin, 0-1 in favor of execration. So, maraming salamat sa lahat ng nanonood, mapa-online man, mapa-on-site. Huwag kayong mawawala, babalik kami.